Tuloy-tuloy na tayo. Tulad ng binabanggit natin, abalahin natin dahil maaga po yung mga aktibidad dyan po sa Kamara. Nasa linya natin, Congressman Jose Chavez Alvarez. Sir, magandang umaga po muna. Si June Fred po ito sa GMA. Good morning din sa inyo, June Fred, at sa lahat ng nakikinig sa inyo today. Opo, yes, salamat sa pagkakataon, Congressman. Kumusta po? Dahil muling binabalangkas ninyo yung budget ng DPWH, unahin muna natin ito para sa susunod na taon. Kumusta po? May mga budget insertion na bang nakita yung Kamara at posibleng matanggal, Congressman, sir? Ako yung medyo maingay ng konti. So, nakiusap ako doon kay Secretary Bersamin nang dumating siya dito na ipaabot sa Pangulo na tanggalin na yung flood control. 270 billion yon plus another 100 billion doon sa line items, so 370 billion. So, mabuti naman, the same day, nag-announce si Pangulo na wag na muna mag-budget ng flood control. Okay. So, hindi na naman ibabalik yung budget ng DBM. Balang kasi na namin, minus yung flood control. So, buong bansa next year, wala pong magiging proyektong flood control, Congressman, sir? Tanggal na yun. Ang suggestion namin, meron pa rin yan. Kasi meron namang study yung UP, Opo. University of the Philippines. Yung project NOAA nila, doon nakikita talaga kung saan yung may baha. So, isang tabi na lang yung pera na yan para si Pangulo na mismo ang magsabi na dyan natin ilagay yan kasi may baha dyan, dito na ilagay yan, dito ilagay. Para centralize yung, baka hindi na DPWH mag-handle after sa makita ng Independent Commission na yung DPWH ay talagang hindi maasahan, baka hindi na DPWH ang mag-handle, bahala si Pangulo kung kanino niya ipahandle yung flood control. Hindi namin tinatanggal na in toto, but nag-announce siya na wala munang flood control this year. But magkaroon yan kung yung talagang mga nababahaan na lugar ay magdudulog sa kanya. So, kanya-kanya na lang po siguro by district na dumulog sa ating Pangulo kung talagang kailangan sa mga lugar na ito ng flood control project next year, Congressman. Yes, tama. Tama. Oo. Kung puntahan natin yung isa pa, mukhang ngayon ba o bukas yata tatalakayin ito, yung magiging budget ng Office of the Vice President, kayo po mag-i-sponsor sa plenaryo, Kong? Bukas yun, alas 9. Opo. Pinadiper ko para bukas, para tuloy-tuloy ng maliit lang yun, hindi malaki yun. From 700 naging 900, so pag ako tanongin mo, wala pa isang oras yun, tapos na. Bakit po ba napunta sa inyo, Congressman, sir? At wala po bang ibang gustong mag-sponsor para sa Office of the Vice President, sir? Nag-volunteer na lang ako para at least wala nang maiiwan na mga ahensya nagdudulog dito sa Kamara na italakay yung kanilang budget. Okay. So bukas po yun. Optimistic ko naman, sir, na wala na ang magiging pahirap doon dahil maliit na nga lang po. At 900 million, sir? Ano? From 700 to 900 million. Maliit lang yun. So, okay. Yung DNR, 28 billion, ako rin ang sponsor. Binalangkas namin yun. Mga 9 hours ang 9 hours yung palitan ng tanong. So, sa araw ng Diyos na ihiyao naman natin. So, okay. Very good. Okay. Kung puntahan natin yung local scene dito sa Palawan. Dahil okay naman. Second District, although DPWH at mga contractor dito, yung pinag-uusapan, may ano po ba? May venue for investigation din yung mga projects natin dito sa Palawan, sir, na sinasabing yung iba ghost, yung iba ay lugaw ang pagkakagawa o substandard, Congressman, sir? Yung sa akin, doon sa Rizal, Quezon,
maayos ang pagkagawa yan. Pwede nilang tingnan. Maliit lang ang flood control ng Palawan na ibigay. Pero yung mga galing sa central talaga ng DPWH, hindi ko alam yon. Diyan yata sa Brooks Point, meron din. Diyan yata sa Tigaplan ba yun, River, meron din yun. Hindi ko alam. Hindi ko project yun. DPWH yun. So sila ang managot noon dahil hindi ko alam yon na ngayon ko lang nalaman na meron silang linagay na project doon na flood control din. Dahil kung ako ang tanungin mo, walang masama doon maglagay ng project in DPWH doon sa distrito ko. Basta ang importante, ayusin nila ang paggawa ng trabaho. Hindi nila bastusin at saka hindi magiging ghost project. Okay. Ganun po. So yung mga nakitang may mga problema, ito'y pinatupad ng central office o ng regional office na DPWH, sir, hindi duman sa inyo? Hindi ko sigurado diyan unless na ma-pinpoint mo kung saan at saka matanong ko yung DPWH. Kung project ko, akuin ko, bakit hindi? Kaya nga, alam mo, ako diyan sa SOR, hindi talaga ako naglalagay ng pangalan. Lahat ng project ko walang pangalan maski katiting. Dahil meron din mga project yung national hindi dinadaan sa akin. So, bakit naman ako maglalagay ng pangalan? So, di ba? Nakakita ka ba dyan sa SOR pagpunta mo na mayroon akong isang pangalan? Karsada, marami akong karsada. Pero masasabi ko sa inyo, ginawa talaga ng tama. Walang ghost project yan na mga project ko. Lalo na yung mga project patungo sa mga katutubo, mga lugar nila na nagtatanim tayo ngayon ng panghabang buhay na hanap buhay. Ganyan. Okay. Kong, lastly, malapit nang magsimula dyan sa Kamara. Kumusta po yung inilalakad ninyo na, ayun nga, nakuha na natin yung Committee on Energy, yung Paleco yata, gumagalaw na rin para sa renewal ng kanilang franchise. Eto, mayat maya na naman yung brownout dito sa Puerto Princesa. Ito, nakalipas na linggo. May update po ba, Congressman, sir? Pagkatapos sa budget, itong October, yun na yung sunod natin na balangkasin yung Paleco. Siyempre, maganda ito kasi nandito ako sa energy. Siyempre, lahat yan sila medyo may ascendancy tayo sa lahat ng mga ahensya na namamahala ng ating energy. Like DOE, NEA, NGCP, yung WESIM, yung PISAM, lahat yan. Nagpapabriefing kami sa kanila kung ano talaga yung dapat natin gawin. So, hindi ako makareport sa inyo ngayon tungkol dyan sa Paleco dahil itong September hanggang first week of October, budget lang talaga yung aming pinag-uusapan dito. Okay. Sige po, baka may mensahe kayong naisiwan sa mga kababayan natin dito sa SUR, Congressman Alvarez, sir. Hindi lang sa SUR, sa buong lalawigan, so far, okay naman tayo. Yung mga pinapatupad natin dyan sa 2nd District, pwede ninyong pasyalan at makita talaga ninyo dyan sa Quezon, sa Rizal, sa Brooks Point, Batarasa, hanggang sa Balabac, yung paggagawa ng airport doon, pwede ninyong pasyalan yun at walang tinatago dyan para makita ninyo na wala tayong ghost project dyan. So kung mayroong ghost project dyan, ako na mismo magre-resign ako pag mayroon akong ghost project. Kahiya. Congressman Jose Alvarez, sir, maraming salamat sa oras at magandang umaga po, Kong. Sige. Thank you very much.